Magandang araw sa inyong lahat, ako si Dr. Rafael Mendoza, at ngayon, tatalakayin natin ang paksa kung paano labanan ang pahinangang pag-isip at pagkawalangang memorya. 7 sa bawat 10 taong may edad na 60 pataas na pumapasok sa aking klinika ang nagsasabingang parehong linya. Dr. Mendoza, sinubukan ko na ang lahat, pero sa tingin ko, malabo nang bumalik ang memorya ko. Napakalaki ng kanilang pagkakamali. Pinalabas nila na ang tanging paraan para harapin ang paginangang pag-isip at pagkawalangang memorya ay ang pagsuko na lamang o ang pag-asa habang buhay sa manggamot na sa huli ay mas nakakasama pa, lalong nagpapagulo sa iyong isipan. Sinasabi ko sa iyo nang may buong kumpiyansa mula sa aking 15 taong karanasan, at hinihiling kong pakinggan mo ako sa susunod na 7 minuto. Nanililang kang malalaking kumpanyang gamot. Ayaw nilang malaman mo na ang solusyon para sa maagang demensya, para sa nakakabahalang paglimot ng ngapangalan at mukha, para sa kahihiyan ng hindi matandaan kung saan mo na naman iniwan ang iyong susi sa ika-5 beses sa loop ng isang araw, ay hindi matatakpuan sa pagtanggap ng pagkatalo, kundi sa isang bagay na napakasimple at matatakpuan mo mismo sa iyong tahanan. Tinanggap mo na bang normal lang na makalimot ng buong usapan? Ang mental fog o pagkaulap ng isipan na nagiging sanhi ng pagkawala mo sa sarili mong nga iniisip, o ang hindi matandaan kung nainom mo na ba ang iyong gamot o kung naisara mo ba ang pinto, ay bahagi na raw ng pagtanda. Sinabi nilang normal lang iyan, na dumarating talaga iyan, pero hindi normal na mamuhay na may palagiang takot na maligaw sa sarili mong barangay o sa desperasyong mahanap ng salitang nasa dulo ng ang iyong dila ngunit ayaw lumabas. Ang patuloy na takot na ito, ang kahihiyan sa lipunan kapag paulit-ulit mong naikwento ang parehong bagay sa loob ng isang oras, at ang pagkadismaya na maramdamang tila nagpapatay ang iyong isipan ay hindi lamang isang abala, ito ay isang bilangguan na nagnanakaw ng iyong pagkakakilanlan at kalayaan. At bakit ka nananatiling bilanggo? Dahil ang industriya ay nagpapakita sa iyong andas ng pagsuko. Alinman sa tatanggapin mong hindi na gumagana ang iyong utak o magiging dependent ka sa isang tableta na nagtatakip lamang sa problema at nag-iwan sa iyong parang zombie na walang lakas. Ngayon, ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng aham ng kasimplihan na maari mong bawin ang iyong linaw ng isip at ang kalayaang pangkaisipan na iyong inaasam ng walang anumang kemikal na nagpapamanhid sa iyo, at nang hindi sumusuko sa isang buhay ngang palagyang paglimot. Simple lang ang susi. Nutrisyonan at muling buuin ang koneksyon ng iyong neurons sa natural na paraan habang binabawasan ang pamamaga sa utak na siyang literal na pumapatay sa iyong isipan. Ang pinakakaraniwang pagkakamali na iyong ginagawa, at kaya't sinasabi kong ito isang mahalagang punto sa iyong buhay, ay ang pagtutuon mo lamang ng pansin sa pagtanggap sa pahina. Inakala mong kapag pumalya ang iyong memorya, ito ay dahil namamatay na ang iyong mga neuron at wala nang magagawa. Ito ay isang pagkakamali. Ipinapakita ang agam na sa maraming kaso, ang problema ay hindi ang permanenteng pagkamatay ng neuron, kundi ang talamak na pamamaga ng utak at ang kakulangan ng tiyak na nutrisyon na nagpapahintulot sa komunikasyon sa pagitan ng neuron. Ito ay tulad ng isang sistemang elektrikal na may kinakalawang na mga kabel at maluluwag na koneksyon. Ang neuroinflammation, oxidative stress, at mahinang sirkulasyon ng dugo sa utak ay humaharang sa makasenyales sa pagitan ng iyong mga neuron. At ang paharang na iyon, hindi lamang ang edad, ang pumipigil sa iyong makaalala at magproseso ng impormasyon. Kaya naman maraming pasyenteng medyo bata pa, nasa 55 o 60 taong gulang, ay nakakaranas ng matitinding sintomas ng paginangang pag-isip. Ang tunay na solusyon ay ang nutrisyonan ang koneksyong iyon, bawasan ang pamamaga, at muling buhayin ang neurogenesis, o ang kakayahan ng iyong utak na lumihangam ga bagong neuron. Ngayon, pag-usapan natin ng 4 na makapangyarihang kasangkapan na pinangungunahan ng isang simpleng pangumagang shake at 3 gawi upang makamit mo ang malalim at pangmatagalang linaw ng isip, na magbibigay daan sa iyong bawiin ang iyong memorya at ang tiwala sa sarili na mamuhay ng walang nakatakot na pangamba sa paglimot sa mga mahalagang bagay. Ipinapakilala ko ang unang dakilang kakampi, ang high concentration omega-3 fatty acids. Hindi ito isang ordinaryong suplemento lamang. Ito ay isang solusyon na suportado ang klinikal na ebidensya na direktang tinutugunan ang pamamaga ng utak at ang pakasira ng koneksyon ng neuron. Ang sangkap na ito ay nagbibigay sa iyong alayaan mula sa takot na makalimot ng pangalan, mukha, at mahahalagang kaganapan. Kapag iniisip mo ang kahiyan ang hindi makilala ang isang kamag-anak o ang pakadismaya na pumasok sa isang silid at hindi maalala kung para saan ka naparoon,
Ang sustansyang ito ang nag-alok ng unang hakbang tungo sa pagbawi ng iyong isipan. Ang omega 3 fatty acids, partikular ang docosahexaenoic acid o DHA, at ang eicosapentaenoic acid o EPA, ay mapangunahing sangkap sa istruktura ng galamat ng neuron. Isipin mo ang iyong maneron bilang made-kuryenteng sirkito. Upang mabilis at walang sagabal na makapaglakbay ang senyales, kailangan nilang ang perpektong insulasyon. Ang DHA ang insulasyong iyon. Kapag kulang sa omega 3 ang iyong utak, ang mga lamat ay nagiging matigas, bumabagal at nagiging magulo ang komunikasyon sa pagitan ng maneuron, at nagsisimulang sirain ng talamak na pamamaga ang tisyu ng utak. Ang omega 3 ay nagsisilbing isang napakalakas na anti-inflammatory para sa utak at nagtataguyod din ng neuroplasticity, o ang kakayahan ng iyong utak na lumikha ng bagong koneksyon at ayusin ang nga nasira. Ikwento ko sa iyo ang kaso ng isang babae na nakita ko nga 4 na buwan na ang nakalipas. Isang retiradong guro, si Aling Carmen, nga 62 taong gulang, na umabot na sa kanyang hangganan. Itinigil niya ang pagtuturo ng pribado dahil sa nakakaparalisang takot na makalimutan ang pangalan ng kanyang nga estudyante o mawala sa gitna ng isang paliwanag. Sinabi niya sa akin na nakakaramdam siya nga hihiyan sa tuwing kailangan siyang palalahanan ng kanyang anak na 3 beses na niyang naikwento ang parehong bagay sa isang hapunan. Noong iminungkahi kong magsimula siya sa isang pangaraw-araw na dosis ng mataas na kalidad na concentrated omega 3, kitang-kita ang kanyang pag-alinlangan. Sinabi niya, Dr. Mendoza, ilang taon na akong umiinom ng tableta mula sa botika, tapos ngayon sasabihin mo sa akin ay tungkol sa fish oil. Ipinaliwanag ko na ang pagkakaiba ay nasa konsentrasyon at kadalisayan ng omega 3. Hindi lahat ng suplemento ay epektibo. Pagkatapos ng 6 na linggo, kapansin-pansin ang pagbuti ng kanyang linaw ng isip. Naikwento niya na kaya na niyang sumunod sa mahahabang usapan ng hindi nawawala, naalala niya ang nga pangalan ng walang kahirap-hirap, at nakabalik na siya sa pagbabasa ng buong libro, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng 2 taon dahil wala siyang natatandaan. Nabawi niya ang kanyang kumpiyansa, at kasama nito, ang kalayaang bumalik sa pagtuturo at masiyahan sa malalim na pakikipag-usap sa kanyang pamilya. Ang pagkakamaling ng marami sa sangkap na ito ay ang isiping kahit anong omega 3 ay pwede na. Dapat kang mahanap ng isang pharmaceutical grade na suplemento ng omega 3 na mataas ang konsentrasyon at puro, na naglalaman ng hindi bababa sa 1000 mg, pinagsamang EPA plus DHA sa bawat araw-araw na dosis. Ang eksaktong paraan ng paggamit nito upang matiyak ang pagiging epektibo ay ang pag-inom ng 2 kapsula sa umaga kasama ang iyong almusal. Mas mainam kung ang almusal mo ay may kasamang malusok na taba tulad ng abukado o itlog, dahil pinapabuti nito ang pagsipsip. Kung gagawin mo ito sa simula ng araw, mapapalakas mo ang pagsipsip nito at hahayaang gumana ang katangian nitong anti-inflammatory at regenerative sa oras na pinakaaktibo at handang tumanggap ang iyong utak. Nagbibigay ito sa iyong benepisyo na simulan ang araw na may katiyakang magiging malinaw ang iyong isip at pangako ng patuloy na pagbuti ng pag-isip sa masusunod na linggo. Huwag umasaeng resulta sa loob ng 2 araw. Kailangan ng utak ng oras upang muling buuin ng struktura nito, ngunit ang pagiging tuloy-tuloy ay magbibigay sa iyo nakikitang resulta sa loob ng 4 hanggang 8 linggo. Ang susunod na elemento sa ating diskarteng kasimplihan ay purong nakabatay sa pag-ugali at nagbibigay sa iyong kalayaan mula sa takot sa pagtigil ng pag-unlat ng pag-isip. Iyong takot na maramdamang wala nang natututunang bago ang iyong utak. Ang teknik ng pangaraw-araw na hamon sa pag-isip ay isang ehersisyo para sa isip na kasing simple ng pangalan nito. Pinalalakas nito ang neurogenesis ng 100%. Binubuo ito ng isang maliit na estratehikong gawain na tumatagal ng 15 minuto bawat araw. Sa halip na gugulin ang iyong libreng oras sa panonood ng telebisyon o paggawa ng parehong bagay palagi, maglaan ng 15 minuto araw-araw sa isang aktibidad na aktibo at bago sa iyong utak. Ang pakilos na ito ng pagpapasigla sa iyong isip sa isang bagay na bago ay nagpapahintulot sa hippocampus, ang bahagingang utak na responsable para sa memorya at pag-aral, na lumihang ng bagong neuron at palakasin ang umiiral na koneksyon. Ito ay tulad ng pag-ehersisyo ng isang kalamnan. Kung hindi mo ito gagamitin, manghina ito. Kung palagi mo itong ginagamit sa parehong paraan, hindi ito lalago. Ngunit kung hamunin mo ito ang iba't ibang ehersisyo, ito ay lalaki at lalakas. Sa pisyolohikal na aspeto, sa paglalantad ng utak sa mga bago at mapagamong gawain, pinapagana mo ang paglabas ng mga neurotrophic factor,
mga protina na nagtataguyod na paglago at kaligtasan ng mga neuron. Kung wala ang patuloy na stimulasyong ito, ang iyong utak ay pumapasok sa energy saving mode, binabawasan ang paggawangang nga bagong koneksyon at pinapabilis ang paghinangang pag-iisip. Ikwento ko naman ang kasong isa pang pasyente, isang retiradong akontan, si Mang Ramon, na namumuhay sa takot na hindi na matulungan ang kanyang maapo sa kanilang mga takdang aralin. Iniwasan niya ang anumang aktibidad na nangangailangan ng pag-iisip dahil pakiramdam niya ay hindi na tumutugon ang kanyang utak. Inamin niya sa akin na itinigil na niya ang paglalaro ng chess, isang bagay na gustong-gusto niya, dahil hindi na niya matandaan ang matira o makapagplano nga maestratehiya. Isang patuloy na kahihiyan ang maramdamang wala siyang silbi sa pag-isip. Nang ituro ko sa kanya ang pangaraw-araw na hamon sa pag-isip at ipaliwanag na kailangan lang niyang maglaan ng 15 minuto bawat araw para matuto ng isang bagay na ganap na bago, maging ito man ay isang wika, isang instrumentong pangmusika, paglutas ng komplikadong crossword puzzle, o kahit na pag-aral kung paano gumamit ng bagong app sa kanyang telepono. Lubos na nagbago ang kanyang buhay. Naunawaan niya na ang kasimplihan ng isang pangaraw-araw na pakilos ng pag-aral ay maaring magbigay sa kanyang kalayaan na muling maramdamang buhay ang kanyang isipan. Ang babala ay huwag mahulog sa bitangang paggawa ng parehong bagay palagi. Hindi ito tungkol sa paggawa ng parehong crossword puzzle sa diaryo araw-araw. Ito ay tungkol sa pagkakaiba-iba, sa paghahanap ng bagong hamon, sa paglabas sa iyong mental comfort zone. Ang pagiging praktikal ng payong ito ay nakasalalay sa paggawa nito araw-araw ng walang palya. Hindi ito isang teknik na gagamitin mo lang kapag nararamdaman mong maulap ang iyong isip, kundi isang bagong paraan ng pamumuhay. Pagkatapos ng iyong almusal, ilaan ang sagradong 15 minutong iyon para sa iyong utak. Ang gantimpala ay ang pananatiling aktibo, alerto, at patuloy na lumalagong ang iyong isipan, na pumipigil sa pahina at binabaliktad ang naipong pinsala. Ang ating ikatlong elemento, ang ikalawang payo, ay nakasentro sa gabi at nagbibigay sa iyong kalayaan mula sa takot sa kakulangan ng mahimbing na tulog. Ang pangunahing sakit na nagpapapagod sa iyo at nagpapabilis pahinaem pag-isip ay ang protokol para sa mahimbing na pagtulog. Ito ay tungkol sa isang napaka-eksaktong pamamahalangeng iyong gawain sa gabi upang matiyak na ang iyong utak ay may sapat na oras upang linisin at muling buuin ang sarili. Karamihan sa mga taong may problema sa pag-isip ay nakakamali sa masamang pagtulog, hindi regular na pagtulog, o hindi pagbibigay halaga sa tulog. Ang utak ay may sistemang paglilinis na tinatawag na lymphatic system, na nagiging aktibo lamang sa panahon ng mahimbing na pagtulog. Sa mga oras na iyon, literal na nililinis ng iyong utak ang sarili nito, inaalis ang nga nakalalasong protina tulad ng beta-amyloid na naipon sa araw at direktang naugnay sa demensya at Alzheimer's. Ang protokol para sa mahimbing na pagtulog ay simple ngunit mahigpit. Dapat kang matulog at gumising sa parehong oras araw-araw, kahit nasa maaraw ng pahinga. Kailangan ng iyong utak ng isang matatak na circadian rhythm upang gumana ng mahusay. Bukod dito, dapat mong tiyakin ang hindi bababa sa 7 hanggang 8 oras ng tuloy-tuloy na tulog. Sa siyentipikong paraan, sa mga oras na iyon, lalo na sa mga yugto nga mahimbing na pagtulog na nangyayari sa mga unang oras ng gabi, pinapatibay ngang iyong utak ang mga alaala, inaalis ang mga lason, at inayos ang pinsala sa mga neuron na naipon sa araw. Kung palagi mong pinuputol ang prosesong ito o natutulog ng wala pang 6 na oras, literal mong nilalason ang iyong utak at pinapabilis ang pahina nito. Ang pagkakamali dito ay ang isiping mababawi mo ang nawalang tulog o sapat na ang 5 oras. Ang kalaban, sa kasong ito, ay ang kawalan ng pagkakapare-pareho at kakulangan ng oras ng mahimbing na pagtulog, ang panonot ng telebisyon hanggang gabi, paggamit ng telepono sa kama, o pag-inom ng kape pagkatapos ng 3:00 ng hapon ay sapat na upang sirain ang iyong tulog at, kasama nito, ang kalusugan ng iyong utak. Ang payong ito ay nangangailangan ng matinding disiplina, ngunit ang gantimpala ay hindi matatawaran. Sa pagtiyak ng mahimbing at pare-parehong pagtulog, tinitiyak mo ang benepisyong isang malinis, naayos, at handang utak na bumuo ng bagong alaala, na nagbabalik sa linaw ang isip at kakayahang pangkaisipan na ninakaw sa iyo ang masamang pagtulog sa lupeng maraming taon. Upang gawin itong praktikal, magtakdang isang tiyak na oras ng pagtulog, mas may nang bago mag-alas 11 ng gabi. Isang oras bago ang oras na iyon, patayin ang lahat ng screen, bawasan ang ilaw sa iyong bahay, at gumawa ng isang nakaka-relax na aktibidad tulad ng pagbabasang libro o pakikinig sa malumanay na musika. Iwasan ang kape, tsa, at anumang stimulan pagkatapos ng 3:00 ng hapon.
Tiyaking ang iyong silit ay ganap na madilim, malamig, at tahimik. Tinitiyak na maliliit na pagbabagong ito na mabilis na makapasok sa mahimbing na pagtulok ang iyong utak at manatili doon sa kinakailangang oras para sa kumpletong pag-ayos nito. Dumating na tayo sa ating ika-4 na punto, ang ikatlong payo, na nagbibigay sa iyong ang kalayaan mula sa pag-isa at pagkawalang layunin. Ang payong ito ay isang pangunahing pakilos ng koneksyon sa tao at pisikal na aktibidad. Ang payong ito ay batay sa aktibong pakikisalamuha at aerobik na paggalaw. Malinaw ang agham. Ang pag-isa at sedentarismo ay dalawasam nga pinakamapangwasak na salik para sa tumatandang utak. Kapag ikaw ay nag-isa, mas kaunting stimulus ang natatanggap ng iyong utak, tumataas ang depresyon at pagkabalisa, at kasama nito, sumisiklap ang pamamaga sa utak. Bukod dito, binabawasan ng kakulangan sa ehersisyo ang daloy ng dugo sa utak, na nagkakait dito ang oksigen at mga sustansyang kailangan nito upang gumana. Ang payo ay dalawang ngunit hindi mapahihiwalay. Una, dapat kang mangako na magkaroon ng hindi bababa sa 3 makabuluhang pakikipag-ugnayan sa lipunan bawat linggo. Nangangahulugan ito ng tunay na pakusap, harapan, kasama ang nga kaibigan, pamilya, o nga grupo na may kaparehong interes. Hindi kasama rito ang pagpapadala na text message o pagtinjin sa mga post sa social media. Kailangan ng iyong utak ang komplikadong stimulasyon na nakmumula sa pagbabasa ng maekspresyon ng muha, pag-unawa sa tono ng boses, at pagtugon sa tamang oras. Pangalawa, dapat kang mag-ehersisyo ang hindi bababa sa 30 minuto, ang katamtamang aerobic na ehersisyo, tulad ang mabilis na paglalakad, paglangoy, o pagbibisikleta, nang hindi bababa sa 5 araw sa isang linggo. Ang pisyolohiya sa likod nito ay kamangha-mangha. Ang aerobic na ehersisyo ay nakpapatas na produksyon na isang protina na tinatawag na brain-derived neurotrophic factor, na parang pataba para sa iyong mga neuron. Itinataguyod nito ang neurogenesis, pinapabuti ang memorya, at nagpoprotekta laban sa pahinanging pag-iisip. Ang pakikisalamuha naman ay nagpapanatiling aktibo sa mga bahagingang utak na may kaugnayan sa wika, empatiya, at panlipunang pag-isip, mga bahaging mabilis manghina sa pag-isa. Narito ang huli sa ating mga kwento, ang kwento ng isang biyuda na mahal sa kanyang komunidad, si Aling Beatriz, 67 taong gulang. Ang problema niya ay hindi gaanong paglimot sa mga pang-araw-araw na bagay, kundi ang ganap na pagkawalang koneksyon sa buhay. Pagkatapos mamatay ng kanyang asawa, ikinulong niya ang sarili sa kanyang bahay. Napansin ng kanyang pamilya na salok lamang ng 6 na buwan, nawalan siya ng nakakabahalang daming memorya at linaw ng isip. Inamin niya sa akin na may mga araw na hindi niya alam kung anong araw na at wala na siyang interes sa kahit ano. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi lamang pisikal, kundi eksistensyal. Nang ituro ko sa kanya ang kahalagahan ng paglabas, paglalakad, at muling pakonekta sa kanyang grupo ng kaibigan sa barangay, noong una ay tumanggi siya. Tila wala itong say para sa kanya. Pagkatapos ng 4 na linggo ngang pagsisimulang maglakad tuwing umaga kasama ang kanyang nakapitbahay, at pagbabalik sa kanyang lingguhang pagtitipon para sa paghahabi, tinawagan niya ako upang sabihing pakiramdam niya ay nagising siya mula sa isang bangungot. Kapansin-pansin ang pagbuting ang kanyang memorya. Muli niyang na-enjoy ang mausapan at nagsimula pa siyang tumulong sa pag-organisa ng mga kaganapan sa kanilang komunidad. Ang kasimplihan ng paggalaw at pagkonekta ay nagbalik sa kanya hindi lamang ng kanyang memorya, kundi pati na rin ng kanyang dahilan upang mabuhay. Upang gawin itong praktikal, mahanap ng grupo ngang naglalakad sa iyong barangay o mag-enroll sa klase ngang sayaw, yoga, o anumang aktibidad ng grupo na may kasamang paggalaw. Kung wala kang akses sa mga grupo, tawagan ang isang kaibigan o kamag-anak at mangakong maglalakad ng makasama 3 beses sa isang linggo. Sa mga paglalakad na iyong, mag-usap, magbahaging ngan na kwento, tumawa. Tinitiyak nito ang benepisyo ng pananatiling dinadaluyan ng sariwang dugo at oksigen ang iyong utak, habang pinapanatiling aktibo ng pakikipag-ugnayan sa lipunan ang iyong mas komplikadong nga network ng neuron. Sinasabi ko ito sa iyo ng may buong paninindigan, ang kasimplihan ng mga gawaing ito ay gagana lamang kung sasamahan mo ito ang kaisipan ng pagiging tuloy-tuloy at pasensya. Ang utak ay isang marangal ngunit mabagal na organo sa pagbabagong buhay at hindi ka makakakita ng malaking resulta kaagad. Ang pagiging tuloy-tuloy ang tahimik na nagpapagana sa kapangyarihan ng omega-3, sa bisa ng hamon sa pag-isip, sa mahika ng mahimbing na pagtulog, at sa mga benepisyo ng paggalaw at pakikisalamuha. Dapat mong parangalan ang iyong utak at unawain na ang pagbawi ng iyong memorya ay hindi isang swerte.
Kundi ang kabuuan ng malilit ngunit makapangyarihang pang-araw-araw na gawi. Ang iyong salubin ang pinakamabisang gamot. Ngayon, hawak mo na ang apat na kasangkapan upang iwanan ang takot, kahihiyan, at pagkadismaya ng pahina ng pag-isip. Pinag-usapan natin ang high concentration omega-3 fatty acids upang bawasan ang pamamaga at muling buuin ang mga koneksyon ng neuron. Isinama natin ang pangaraw-araw na hamon sa pag-isip upang pasiglahin ang neurogenesis at panatilihing aktibo ang iyong isip. Itinatag din natin ang protokol para sa mahimbing na pagtulok upang payagan ang iyong utak na maglinis at mag-ayos tuwing gabi. At sa wakas, itinuro ko sa iyo ang mahalagang kahalagahan ng aktibong pakikisalamuha at aerobic na ehersisyo upang panatilihing dinadaluyan ng dugo, nutrisyon, at konektado ang iyong utak. Hindi ko hinihiling na sumuko ka sa pakawala ngayong memorya o umasa sa magamot na nagpapamanhid sa iyo. Hinihiling ko na mangako ka sa kasimplihan, at kontrolin ang kalusugan ng iyong sariling utak. Gusto kong bawin mo ang iyong linaw ng isip at ang kumpiyansa na mamuhay ng walang takot na makalimot sa pinakamahalagang bagay. Direkta kitang tinatanong, alin sa apat na solusyong ito ang sisimulan mong gawin ngayon din? Iwanan ang iyong sagot sa mga komento at sabay-sabay nating itatayo ang iyong landas tungo sa isang malinaw na isipan at isang malakas na memorya. Hinihikayat kitang panurin ang isa sa mga video na lumalabas sa screen upang magpatuloy sa pag-aral kung paano alagaan ang iyong utak. Isang yakap.